Tayong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga po, Lord, you are the center of everything in our lives. You are the center of creation itself. Maraming salamat, Panginoon. Indeed, yung pong buhay namin umiikot lamang sa inyo, O Diyos. At this morning, mula kanina sa pag-aaral until this moment in time, maraming salamat sa paghipo po ninyo sa aming mga puso. Maraming salamat, Lord. Our hearts are now tender enough to receive your message. And we pray, Lord, through this message, mabago ang aming mga buhay. Magkaroon ng positive change, Lord, sa aming mga buhay, especially this year, 2017. As time goes on, Panginoon, palapit na palapit ang inyong kaharian. We are going, Panginoon, dun sa mga panahon na kung saan you will be coming to take us home. Home there in heaven. Home there in your presence. At last, Panginoon, we will see you face to face. We will see you as you are sa original ninyong wangis. Kaya, Lord, maraming salamat. Give us understanding na sa ganun makuha po namin ang buo yung nais ninyong ipahiwatig sa amin through this message. Father, lead us through your Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa Lord sa napaka gandang pag-aawitan. Tunay nga, that's the best way to start life or to start 2017. Make Jesus Christ be the center of us all. The center of our hearts, the center of everything that we do while we are here in this planet. Saan pa ba naman iikot ang buhay natin? Knowingly or unknowingly, si Jesus talaga ang sentro ng lahat. Lahat na nangyari, lahat na nangyayari, lahat ng mangyayari, sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, titignan natin ngayong umaga. Magkakaroon muna ako ng katanungan sa bawat isa sa atin. Who would like to be a fashion model? Marami. Marami. Dalawa. Okay. Yung mga Irene, kung nandito pa isang Irene, sigurado ako tatas ng kamay yan eh. Diba? So, titignan natin ngayon, kung nais ninyo maging fashion model, ano ba yung mga requirements? Siyempre naman, lahat ng bagay, merong requirements. Maging sa driving kasi, kung 3 feet pababa ka, hindi ka pwede mag-drive eh. Siguro bump car. Diba? 3 feet pababa. Iniwasan ko na nga yung 4 eh. Kung 3 feet pababa ka, hindi pwede. Bump car siguro pwede pa. Kaya lang delikado pa rin, baka tumalsik sa liit. So, titignan natin ngayon, ano ba yung qualifications of a fashion model? Kung gusto natin maging fashion model, dati kasi passion model eh, sa pasyong mahal eh, nangunguna sa passion. So, titignan natin ngayon, number 1, sa qualification, of course, good appearance and the right look. Biglang may tumawa ng madakas. Number 1, good appearance and the right look. For the branch of modeling you want to go into. Siyempre, kung gusto mo maging model ng tsinelas, dapat hindi mo kang luya ang paa. Diba? Unless, kung gusto mo maging model ng paa, yung paang may sakit. Diba? Kung gusto mong maging model, siyempre, ng kamay. Diba? Dapat magandang yung kamay. Hindi ko saan nakaturo yung daliri. So, depende kung saan nyo gusto pumasok. Kailangan yung appearance, naroon siya. Number 2, should usually be tall. Dapat daw po, well-proportioned din. Proportion dapat, hindi yung isang tenga mo mas malaki. Tapos nakakampay pang ganun yung isa. Dapat daw well-proportioned with regular features and healthy skin, teeth, and hair. Kung gusto mong maging modelo siyempre ng buhok, alam na natin kaagad kung ano yung una mong kailangan na meron. Diba? Dapat may ulo ka. Ulo muna, bago yun. Number 3, sa qualifications, good grooming and willingness to look after yourself. Dapat lagi kang pretty, siyempre. Lagi kang nakaganyak. Naalala ko nung panahon, napanood ko sa mga lumang pelikula nung araw, mga 1990s, late 90s. No? Yung mga lumang pelikula nila Gloria Romero. Gagaganda, no? Kung mga namit pati, si Gloria Romero.
Nasabi nga ng reporter, na makita raw niya personally si Gloria Romero, siya raw yung tipong parang hindi nagbabanyo. Parang unbelievable na nagbabanyo pa ito sa itsura niya. Napakanit kasi. No? Tignan niyo na lamang sa history book, sa mga history movies, makikita ninyo, no, kasi doon ko na rin lamang naman nakita yon. You will see kung gaano kaganda itong mga taong to. Napaka, yung postura ba? No? May mga taong ganun, pagkagising pa lang nag-aayos na. Hindi ako pwede lumabas ng kwarto na mukha akong hindi maintindihan. Saka syempre dapat nagsisipilyo ka agad. Di ba? Hindi yung maghapon, yung hininga mo ng pagising mo, hanggang matulog ka ulit, yun pa rin. Wala namang pasok kasi. No? Marunong magpostura, yung tinitignan ng sarili. Tinitignan ng ngipin, kung okay ba siya, ang buhok. Of course. Number 3 na ba yung kanina? Good grooming and willingness to look after yourself. Number 4, merong fashion sense and awareness of trends. Hindi ko ano-ano lang pinagsasama-sama mong isuot. Tapos ang tignan ka, hindi ka maintindihan. Di ba? And of course, number 5, dapat merong confidence, self-reliance, saka merong discipline. Disiplinado sa lahat ng bagay. Hindi yung kapag may kukunin ka, kung makakuha ka na lang, para ka namang, dapat may konting finesse, ang tawag doon, finesse. Konting pino sa pagkilos. Gusto ba kumuha ng kanin? Hindi yung pagbalyahan kang ganyan, hindi model yung gano'n. Ibang klaseng model yata yun. Pag kumain, talaga namang maayos din ang pagkain, di ba? Kailan baka abutin ka ng 2 oras kung masyadong finesse kumain, Eh kung nasanay ka nung in 5 minutes, ubos yung lunch kasi may pangalawang batch. Di ba? Hindi lamang yon, dapat a pleasant, professional attitude with good people skills. Mahalaga yung marunong kang makisama sa tao. Di ba? May mga taong kapag inihalo mo sa marami, kinagigiliwan ka agad eh. Yung kagiliw-giliw ba? Kagiliw-giliw. Yung bang magaang kasama. Hindi yung ang saya-saya, biglang pumasok ka lumungkot lahat. Marunong makipag-usap, pwede kang gawing ambassador, let's say, ambassador ng patis. No? Yung mga hindi nagpatis bigla nang ikaw ang maging model. Suka. So, depende. So, yan po yung ilan lamang sa mga qualifications of a fashion model. Kung meron po sa inyong nais maging fashion model, panimulain na yan. Okay? Baka meron sa inyo. So, ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, model extraordinaire. So, we will see. Anong klaseng model ba pinag-uusapan natin dito? Siyempre, walang iba. Walang iba kundi ang church herself. Kasi we are what? The ambassadors of Christ. We are, all of us. Kung Pilipinas, meron siyang ambassador, si Ambassador Tago, right? Tago. Tayo mismo, we are the ambassador of the Lord. Tayo yung mukha, tayo yung mata, tayo yung kamay, yung bibig ng ating Lord. Through us, pinapadaan ng Panginoon yung kanyang blessings sa maraming tao. Kaya nga, mahalaga yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, meron po tayong example sa Biblia, isang church na talaga namang masasabi nating model church. And that is the Thessalonian Church. Sila po ay yung tinatawag na model church sa Biblia. At sila po ay tao like us, flesh and blood, walang kaibahan. So kung nagawa nila, magagawa rin natin. Well, according kay Paul sa 1 Thessalonians, sila yung mga kapatiran na meron silang 3 points na worthy of remembrance. Na sa tuwing nagpe-pray si Paul, kanina sabi nasa sa ating key scripture, sabi ni Paul, you are worthy of my remembrance. Ang sarap ninyong alalahanin, mga kapatid. Kahit saan ako magpunta kapag inisip ko kayo, na gumagaang ang aking kalooban. Ang sarap ng ganun, Hindi man as a group at as an individual, ang sarap nung kapag naisip ka, tumitibok ang puso niya Nagiging warm ba? Yung pang inis na inis siya, pag nagpagod, bigla kanyang naalala, gumaang ang lahat. Hindi ka baliktaran, na kapag naisip ka, tanggalin niyo, Panginoon, kaisipan na ito. No? Ayaw kong isipin kasi pag inisip ka, sama ng loob. Sama ng loob lamang ipinunla mo sa kanyang puso at isipan. Masarap yung baliktad. Kapag naisip ka, nakakatuwa yung kapatid na yan, to be honest. No? Takot na lahat. Pero siya hindi. Nakakandara pa na lahat, siya hindi. Cool na cool.
Masarap yung ganon. So titignan natin ngayon sa naging buhay ng mga Thessalonians. Worthy of remembrance, number 1, yung kanilang work produced by faith. Number 2, labor prompted by love. Number 3, endurance inspired by hope. So titignan natin yung 3 points na yan, kung paano nasabi nga ni Paul, ang mga kapatiran sa Thessalonians worthy of his remembrance. Kasi once in a while, I believe, meron din kayo na kapag naisip niyo natutuwa tayo. Kasama din yung mga parents natin. Ako, pag naisip yung nanay ko, talagang nababagbag ang aking kalooban eh. Kasi naalala ko na naikwento ko nung araw, kukwento ko ulit, nasanay ako ng paggising sa umagang ganyan, ang gumigising sa akin, langit-ngit ng plancha, yung kabayo eh. Pag mulat ng mata ko, nagpa-plancha na yun ng uniforme namin para sa school. Tapos, pag mulat ko rin, naaamoy ko naman, merong nagluluto, yung tatay ko naman yun, nag-aanda ng agahan. No? Pagkagising, yung kaagad, sigurado na yun. Pag uwi ko sa hapon, pagkagaling ko sa school, sangkaterbang nilalaban ng nanay ko. Hindi na uubos. Kaya to dapat nahihiya ka na maglagay ng maruming damit eh. Kasi hindi na uubos ang labanan niya, wala pang washing machine noon. Kung meron man, napakamahal. No? Yung kapag naiisip ko yun, maraming salamat Lord. Kapag naaalala ko yun, bilang magulang na rin kasi, no, magandang modelo na yung bata pag mulat ng mata, yun na nakikita niya kasi nai-embed sa puso. Hindi yung natutulog pa, sinisigawan mo na yung bata. Yun ang mai-embed sa isip niya, syempre. No? So, nagbibigay siya ng warm feeling sa ating mga puso. And that is my experience. Isa sa mga nagpapa-warm sa aking puso, nagpapangiti sa akin, is time na ako nalulungkot. Simulan natin dun sa work produced by faith. Bakit? Bakit sinabi ni Paul na ang gandang alalahanin ng work produced by faith ng mga kapatid na ito sa Thessalonica? Una, nasa chapter 1 lahat yan ng 1 Thessalonians. They became imitators of us or ng mga apostles and of the Lord. Kasi sila yung talagang gumagaya, sumusunod, let's say. Sumusunod dun sa mga hakbangin, sa mga examples na iniwan ni Jesus Christ sa ng mga apostles themselves. Sumusunod sila. They are not really against the flow. Of course, isa lang naman yung Holy Spirit na kumikilos. Yung Espiritu ni Kristo, yun din naman yung Holy Spirit na kumilos sa mga apostles. So ano man yung ginawa ni Jesus Christ na ginawa ng mga apostles, yun din naman yung nais mga kapatiran natin sa Thessalonians. Ginagaya nila. Hindi ba si Paul mismo nagsabi, mga kapatid, imitate me. No? Kung paano ini-imitate ko si Jesus Christ. Hindi yung sinabing ako mismo ang gayahin ninyo. Ang sinasabi niya, gayahin ninyo ako sa ginagawa kong paggaya. Pagsunod sa hakbangin ng ating Master, ng ating Lord na si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, lahat ng ginawa niya, puro examples to follow yun eh. Basahin niyo muli yung Matthew, Mark, Luke, John, mga examples to follow lahat yun. Yung mga sinabi niya, mga words to remember, mga doctrines, mga teachings to follow. Kinakailangan niyang gawin, kinailangan niyang sabihin for us to know, for us to see, para meron tayong gagayahin later on. Kasi we are little Christ. We are Christians. Mga tagasunod kasi tayo ng Lord. Kung wala siyang pinakita, wala siyang sinabi, ano susundin natin? Ano ituturo natin? Sa ganun din ang ginawa ng mga apostles, ginagaya ngayon ng mga kapatiran sa Thessalonica. At kay Jesus Christ lang, alam naman siguro natin, di ba, yung love. Number 1, love. Ginagaya nila yung love mula sa Panginoon na pinapakita rin ng mga apostles. Yung peace, di ba, yung kapayapaan, to the extreme, habang bumabagyo, nirarak yung boat, ang Panginoon natutulog. Pinapakita niya lahat yan. Pinakita niya lahat for us to follow. Kaya nga kung ang bangka ng buhay natin ngayon, gumegewang-gewang, always remember kung sino yung kasama mo sa bangka. That is the Lord. All you have to do is to talk to that person na kayang magpatigil ng lahat ng yan. Kasama natin sa bangka, kaisang bangka natin ng ating Panginoon. Hindi lamang yon, kasama sa kanilang work produced by faith, they welcome the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Ito yung mga panahon na kapag nalamang Christian ka, ipe-persecute ka. Hindi lamang yon. Example, sa panahon natin ngayon, merong bagong relihiyon na lumabas. Ano magiging reaction natin? Kulto na naman yan. I'm sure galing na naman kay Satanas. At yung mga member niyan, members from hell, walang gagawin kundi iligaw ang mga tao. Automatic naman ganyan eh. Ganon din yung naranasan ng Christianity by that time. Ang tingin nila,
Bagong kulto na naman to. Hayaan mo yan, pag namatay yung leader nila na si Jesus Christ, mawawala rin yung mga yan, katulad ng mga nauna sa kanila. Pero ang pagkakaiba ng Lord, nung doktrina, nung Christianity, yun ang original. That is the original, the one and only religion na Diyos mismo ang siyang nagtatag. Christianity. Yun ang kaibahan ng ating Panginoon. Kaya nang ang Panginoon, siya'y namatay for us, bumalik sa kanyang amang nasa langit, nagpatuloy ang Christianity. And here we are. Na habang pinapersecute, lalong dumadami. That is Christianity. Hindi tayo gumamit ng dahas para dumami. Hindi natin pinilit. Okay, mawawalan ka ng trabaho kapag hindi ka nag-embrace sa Christianity. Hindi natin ginawa yun. Yung Holy Spirit ang tumawag, ang kumilo sa bawat isa sa atin at sa mga tatawagin pa sa mga susunod na panahon. So, winelcome nila. Di bali ng mabansagan akong kulto, di bali ng layuan ako ng aking mga kaibigan, ng aking mga mahal sa buhay, ng aking girlfriend, ng aking boyfriend, ng aking asawa. Basta ang mahalaga, sinusunod ko si Jesus. In a very, very simple testing ng Panginoon, kailangan magtagumpay tayo, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung mas mahal mo yan mga yan kaysa sa akin, you are not worthy of me. Sumama ka na sa kanila. Madadala ka ba nila sa langit? And yet maraming ganyang Kristiyano. Mas sinusunod ang tao kaysa sa Diyos. Hindi yun ang iniwang example ni Jesus Christ, hindi yun ang iniwang example ng mga apostles, hindi yun ang example na sinunod ng mga Thessalonians. So reconsider. Kung dumadaan kayo ngayon sa ganyan, reconsider. Don't do that. Don't ever do that. There's only one God and that is in heaven. Siya lang. Wala dito. Wala dito na iba ang sasambahin mo, iba ang susundin mo. Our obedience belongs to the Lord alone. Then kung merong suffering, merong pain, nang dahil sa pagsunod natin sa Diyos, so be it. So be it. Kung kinakailangan mong dumaan sa apoy, sa pagsunod sa Panginoon, dumaan ka sa apoy. Kinakailangan dumaan sa tubig, sa pagsunod sa Panginoon, dumaan ka sa tubig. So be it. Ano sinabi ni Peter? Kapatid, nang pumasok si Kristo sa puso natin, pumirma ka na sa kontrata. Na yung pain, yung suffering, because of your faith, kasama yan lahat. It is a bundle. Kung hindi po tayo willing doon sa part na yon, pumirma ka pa. Kasi kung pumirma ka na, hindi mo sinusunod, that is breach of contract. Kasi sa mga tao, hindi ubra yun. At maraming kapamaaraanan ng Panginoon para maipakita sa atin, maiparamdam sa atin, you are breaching your covenant with me. And of course, because of that, sa pagsunod na sa Lord, saka sa mga apostles, they became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Sila ngayon ang tinitignan naman ng ibang mga church. Nakita niya yung domino effect. Si Jesus Christ, sinusunod lang niya yung sinasabi ng Ama. Yung mga apostles, sinusunod lang nila si Jesus Christ. Yung mga Thessalonians, sinusunod lang nila yung mga apostles saka si Jesus Christ. And the rest will follow. Kasama yung Macedonian church saka Achaia. Magandang maging model church kasi tinitignan at sinusunod. Yung bang tipong, JCC ba? Naku, walang takot yan. Kahit nagkakahulihan, may gawain. JCC ba? Kapag Pasko, bagong taon, may worship yan. Hindi nagsasara. Maganda yung gano'n, kapatid. Mula noon, here in Saudi Arabia, 1998, no. Kung Saudi Arabia, parang ayaw ko tuloy sabihin. Anyway, pumasok na ako. Since 1996, until now, to be honest with you, maraming salamat sa Lord, yung simbahan na aking sinalihan, hindi po nagsasara. Hindi nagsasara kapag Pasko, kapag bagong taon, kapag may hulihan. Hindi po. Kaya pag sinabing GCC, pag sinabing J-Wall, pag sinabing Wall, yan yung mga simbahang matatag. Kahit may persecution, lalo ngang makikita. The more na mayroong persecution, the more nga na dapat nagra-rise, nakikita ang faith. Dapat makilala tayo sa ganun, mga kapatid. Hindi vice versa. Para sa ganun, yung ibang kapatiran, yung ibang simbahan, maraming salamat. They are like the beacon of hope, na habang tayo, mga bahagang buntot, kapag may kumakatok na dyan, kapag meron namang paghihigpit here on this place, sarado tayo, at least nakikita natin sila, hindi.
Tuloy-tuloy lang. Because worship never stops. The church never closes. Yun ang dapat makita sa atin ng bawat individual at bawat grupo ng mga Kristiyano. We will not follow them, but we will follow the Lord. Hindi lamang yon. Number 2 po, sa 3 point, itong mga kapatiran po sa Thessalonica, meron silang labor prompted by love. Kung meron man silang ginagawang ministry, ginagawa sa loob ng simbahan, because they love the Lord and they love the brethren. Hindi they love themselves. They esteem others higher than themselves. Yun yung tinatawag na labor of love. Kahit paano sa labas, I believe, nagagawa natin yan. Especially sa labas kapag merong perang kausap, no? Pinag-uusapan. Talagang kung merong perang pinag-uusapan, magdamag mong gagawin eh. Pero hindi pa labor of love yun kasi may kapalit na pera eh. Ang labor of love, okay lang po. Kahit walang kapalit. No? Kasi po, anyway, gusto ko naman yung ginagawa ko eh. Saka nakita ko po kasi nakakatulong siya. Yung mga charity groups, yan ang ginagawa nila. Karamihan dyan, walang kinikita. Sila pa nga halos ang nagbibigay, naglalabas ng resources. Pero they really like what they're doing because labor of love ang tawag doon. Paano ipinakita yan ng mga kapatiran sa Thessalonians? The Lord's message rang out from them, not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. Hindi sila nagkasya na dito-dito lang. Hindi sila nagkasyang dyan lang sa labas. Hindi. They go beyond their borders. They preach the word sa kalagitnaan ng persecution. Kung hirap po tayo mag-share ng message nang walang persecution, I'm telling you, lalo na kapag merong persecution. So I am challenging each and every one of you. Kung ngayong wala kang persecution na nararanasan at hindi mo magawang mag-share, kapatid, darating ang time, you will go through fire and ice para lamang ma-share ang word of God. So kung hindi mo kayang gawin ngayon yan na wala pang fire and ice, lalo na sa mga panahon na yon, doon yung makikita, let's say in the Philippines, doon mo makikita yung mga kapatiran, yung mga pastor, talagang sumusuong yan kahit sa panganib. Kung tinawag sila ng Panginoon sa lugar na yon, kahit may panganib, susuungin nila yan. Naalala ko ng si Mrs. Sumama siya doon sa pastor namin sa Pilipinas. Pupunta sila sa bandang Baguio. Daraan sila sa maraming pasikot-sikot. And by that time yata, maulan. No? Nung malapit na sila doon sa lugar para mag-minister doon sa mga primitives, gumuho yung nagkaroon ng landslide. Yung daraanan nila, naharangan ngayon ng mga malalaking bato. Di ba reason na yun para bumalik? Panginoon, hindi ninyo kalooban na pumunta kami sa mga ito, babalik na po kami sa Maynila. Kasi maaaring yung kagad ng isipin mo, hindi kalooban ng Diyos to. Kasi minarapat niya malaglag yung mga bato. Imagine that, ikaw masagasaan, sakit siguro nun. Pero hindi. They waited. Nagpatuloy sila. Through thick and thin. Through fire and ice, through the elements, dire-diretso lamang ang mga kapatid. And you know what? Ano naging resulta nun? God is glorified and they are empowered more. Yung kanilang pananampalataya, lalong naging masidhi para sa Diyos. We must experience that para hindi tayo lalamya-lamya sa ating pananampalataya at matulad tayo sa ating mga kapatiran sa Thessalonica. Hindi lamang yan, labor prompted by love, they themselves report what kind of reception you gave us. Yung ibang simbahan mismo nagpapatunay kung paano ninyo kami tinanggap, mga kapatid sa Thessalonica. Ibig sabihin, yung mismong pagtanggap nila sa mga kapatiran, kitang-kita ng lahat. Ay, oo, nakita namin, minsan dumalaw ako sa church nila. Grabe, talagang tinanggap nila yung mga apostles, hindi nila nire-reject. Regardless ng masaktan sila sa mga sinasabi ng mga apostol na nanggaling naman sa taas, okay lang, dire-diretso lang, hindi lamang yun. Nasa kalagitnaan sila ng persecution and yet, parang wala lang, dire-diretso. Yung reception nila sa Diyos, reception nila sa mga apostles, sa mga workers, yung kalang paggawa, dire-diretso. Walang tigil. Isipin ninyo, no? Kung niloob ng Panginoon na yung pagpintig ng ating puso, wag na yon. Yung ating hininga nakasalalay sa ating pagmi-minister, pagpapagamit sa Kanya, palagay ko walang titigil, right? Halimbawa, tinamad kang dumalo ng Friday, yung hininga mo nakasalalay sa pagdalo sa Friday, sabihin maghapong hindi ka hihinga.
Pasalamat tayo, hindi ganun ng Lord. Pwede naman kung tutusin, Diyos siya, hari siya, pwede niyang gawing batas yan eh. O sige, ganito gawin natin. Sa inyo mga, kung saan ang aking espiritu ay naroon, habang kayo'y nagsisilbi sa akin, dire-diretso ang paghinga. Kapag tumigil kayo, tigil. Kapag nag-slow down kayo, slow down ang paghinga. Pwede naman kung tutuusin eh. Diba? Pero hindi kasi ganun ng Lord eh. Na hindi siya ganun, hindi siya nagte-take hostage ba? Yung pinipilit, hindi siya ganun eh. Maraming salamat sa Lord. So dapat ganun din tayo. Magkaroon tayo ng pinatawag na labor of love para sa ating Panginoon. Pangalawa, for the love of the church. Dito man, o mga simbahan na nakikinig o nanonood sa iyo. At pangatlo po, ang mga kapatiran sa Thessalonians, meron po silang endurance, inspired by hope. Ako po, my personal prayer is this, endurance. I can pray for strength, I can pray for power, pero sa akin po, personal ko lang, it's up to you kung ano ang gusto ninyo. My first and foremost prayer po sa Panginoon, endurance. Kung bibigyan niya pa ako ng strength, ng power after ng endurance, okay lang. Pero as for me, what I need now is endurance. Because I do believe, while I'm here on this earth, there will be pain. There will be suffering. Even as a Christian. Especially as a Christian. Endurance po, yan ang prayer ko sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon. May dumaang mambagyo sa buhay pananampalataya, Lord, na nakatayo pa rin ako. Magkaroon man ng sunog sa buhay pananampalataya, nakatayo pa rin. May mga kapatiran man, mga unbelievers, mga believers, mga tao na pumipigil sa iyo, dire-diretso ka lang. Don't stop. For me, isa lang ang pwedeng pumigil sa akin to stop. That is God. Walang tao, walang evil spirit, even Lucifer, Satan himself cannot. That is my personal prayer. Not to stop. And I believe, yun din ang kalooban ng Panginoon. Because He already prayed for me sa chapter 17 ng John. Andiyan ang pag-iingat ng Ama, andiyan ang mga materials, saka especially spiritual provisions, nandiyan ang mga kapatiran, mga anak ng Diyos na tutulong at tutulong sa atin each and every time merong opposition or opposition abounds around us. Yan din po meron ng mga kapatiran sa Thessalonians. Ang sabi ni Paul, sa kanya narinig, they tell how you, kayo mga kapatiran, turn to God from idols to serve the living and true God. Ito po mga Thessalonian brothers natin, hindi po sila Israelita. Hindi po sila Hudyo. They are Gentiles. Bago sila naging Kristiyano, bago sila tinawag ng Panginoon, sumasamba sa maraming Diyos ang mga yan. Ang kultura nila, ang ugali nila, ang attitude nila, ang character nila, totally different. Their belief, totally different. Pero nang tawagan sila ng Panginoon at nang sila'y tumugon, in-endure nila yung pain nung pagtalikod sa lahat ng yan at pagharap sa ating Panginoon. Mga kapatid, Christianity is a change of life. Christianity is a changed lifestyle. Christianity is a changed life and changed lifestyle. Hindi lamang po buhay natin ang binago ng Panginoon, pati po lifestyle. At yun po yung something na hindi madali sa mga bago. Ibig mo sabihin, kapag naging born again ako, hindi ko na pwedeng gawin ito. Hindi natin sinasabi ng diretsahan yan. But the Bible will say, yung mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin kapag Kristiyano ka na. At marami, kapag nakita yon from the Bible itself, naku, napakahirap pala maging Kristiyano. Parang nagdadalawang isip na yata ako. Yun na lang magkaroon ng dalawang girlfriend, mahirap pala yung ganun. Tatlo pa naman sila, tapos pag naging Kristiyano ko, isa na lang. Hindi pala pwedeng tatlo boyfriend, dalawa. Dapat pala isa lang. Ang asawa pala, isa lang. Hindi pwedeng dalawa, tatlo, tapos meron ka pang nakatabi doon for emergency purposes. Masyado extreme, ano? Okay, fine. Bisyo! Ibig sabihin, pag naging born again ako, itong mga bisyo kong ito na sumisira sa aking katawan, kaya mabaho ang aking hininga, ang bibig ko, ang amoy talaga naman, ang ngipin ko nangingitim, ang aking atay, ang aking baga, mga nabubulok. Ibig sabihin, pag ako naging Kristiyano, ititigil ko lahat yan. Parang ang hirap naman yata. Samantalang alam niya yung nangyayari sa kanya kapag itinuloy niya yung bisyo niya, di ba?
Hindi natin sinasabi ng diretso yan, but along sa mga Bible studies, sa mga messages, nababanggit siya. Endurance ang kailangan para matalikuran mo yan. Kasama na yung mga maling paniniwala, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung iyong mga attitudes, mga characters na palso. Mahirap yan, kapatid. Sino sa atin na hindi nahirapan? Mahirap. Me myself, nung ako pumunta sa altar call, pag upo ko pumuli sa aking upuan, ang feeling ko para ako nakakadena. That's what I felt. Personal experience ko yun. Ultimately, pumayag ako, pumunta ako sa harapan, tinanggap ko ang Panginoon, balik ko sa upuan. Ang feeling ko talaga mayroong malaking kadena na nakatali sa akin. Yung pala yung after effect, nung kadenang nakatali talaga sa akin ng araw. Walang kinaibahan yan, subukan ninyo magtali kayo ng lastiko dyan. Habang nandyan yan, hindi mo na mararamdaman eh. Tanggalin mo, you will feel na merong nawala. Yung pala yung nararamdaman ko by that time. Yung malaking kadena na nakabalot sa akin nung ako ay wala pa sa piling ng Panginoon. Mahirap sa simula kasi nasanay kang merong nakabalot sa iyo eh. Tapos biglang nawala siya. Yun ang ginagawa ng Lord. And that is true endurance. At yun meron ng mga kapatiran sa Thessalonian Church. At pangalawa, they have endurance in waiting for Jesus Christ from heaven, whom He raised from the dead, whom the Father raised from the dead, who rescues us from the coming wrath. Ngayon, anong endurance sa paghintay sa Panginoon? Kailangan ba talaga na endurance yan? Yes! Ano sinabi ng Panginoon? Yung mga kasama sa bahay na mapalad. Mapalad dyan yung mga taong iniwan ng master upang gawin ang mga bagay na ito. At yung master umalis, at pagbalik ng master, inabutan niyang ginagawa. Yung kanyang ine-expect na ginagawa. And that requires endurance. You know why? Because the master will come back sa mga panahong hindi natin nalalaman. Endurance po. Halimbawa, ang tagal, 25 years na akong nagsisilbi sa Panginoon. Siguro, I need a break. I deserve a break. Pwede po bang for 1 year lang po, titigil muna ako sa mga gawain. Pero, huwag kayong mag-alala. Born again pa rin po ako, born again pa rin ako, pero mawawala po ako sa gawain. Paano? Nung unang araw na wala ka sa gawain, dun bumalik ang Panginoon. Lugi ka naman. Lugi. Asan ngayon yung 25 years? Mga kapatid, wala pong day off sa Christianity. You know why? Kung meron man, kung sakali, kunyari, kasi wala eh. Kunyaring meron day off, yung isang araw na yun, walang gagawin sa Satanas kundi papakin ka. Ikaw ang magiging ulam, magiging matamis, panghimagas ni Satanas for 1 day. So don't ask God for a day off. Don't. Hindi mo alam kung ano hinihingi mo. Each and every day we are walking through the valley of the shadow of death. And there is evil. At ang kagandahan, God is with us. So hindi tayo nagagalaw ng evil, ng kalaban, habang dumadaan tayo sa madilim na tunnel na yan ng kamatayan. Imagine, 1 day off sa tunnel of death. Isa lang ang pwedeng pumalit. Kalaban. Sa tingin ba natin yung kalaban matutuwa at bibigyan ka ng mga, ito na, paliligayahin kita? Of course not. Hindi welfare natin na isipin ni Satanas. Welfare niya, and that is to destroy us. Because ano raw ba yung ministry ng kalaban? To kill, to steal, and to destroy. Wala na siyang ibang gustong gawin sa atin. So, no day off ever sa pagiging Kristiyano. At yun din po yung pinag-uusapan natin ditong endurance. Yung paghihintay sa pagbabalik ng ating Lord. Yung nga lang bakasyon natin, yung mga naiwan sa Pilipinas, let's say, or even us, pag sinabi, next year uwi ako ulit. Di ba kailangan mo endurance para matiis mo yun eh, another year na naman. Pati naghihintay, di ba, iba yung feeling na, 11 months na lang, pabalik na siya, woo! You know, lalo na siguro kung ilang araw na lang. Di ba? I mean, you know, meron pa ring endurance na kinakailangan. And that is because of the hope na iniwan ng ating Panginoon. Ngayon, bakit po itong mga kapatiran natin sa Thessalonians, meron silang work produced by faith? Anong sikreto? Bakit meron po silang labor prompted by love? Anong sikreto? Bakit meron silang endurance inspired by hope? Anong sikreto? Of course, number 1 na yung pagkilos ng Holy Spirit, right? Number 1 na ang Diyos. Because the gospel came to the Thessalonian church, una po, according kay Paul, with power to endure and stand firm. Nang marinig nila ang salita ng Diyos, it came to them with power. They felt the change.
Mahalaga po mga kapatid na kapag tayo nakikinig ng mensahe ng Panginoon, especially no first time, meron kang naramdaman, something happened to me. Hindi ko maintindihan, pero I can feel it. I know it happened. Ibig sabihin, merong power. Meron ka ngayong power to say no sa mga bagay na dapat no ang answer, and to say yes sa mga bagay na dapat ang sagot ay yes. Dapat naramdaman yun. Hindi yung, bakit mo naman naisipang tumanggap sa Panginoon at nandito ngayon sa piling namin? Ang kulit kasi na to eh. Yung naging utang na loob mo patuloy kay Ana let go, kung bakit ka stay. Kasi para tigilan na ako nito. I-let go na ako ni Ana let go. No? Iba kasi barkadahan na lang. Okay, maganda yun. Stepping stone, let's say. No? Pero along the way, dapat naramdaman mo, there's something happened to me, to be honest. Hindi ko maipaliwanag, but it's there sa tulong ng ating Holy Spirit. Merong power. And of course, number 2, yun na nga po, with the Holy Spirit, comfort in spite of tough persecutions. Kaya mga kapatid na ito, willing dumaan sa persecutions because they are longing for that comfort after the persecution. Kung ayaw mong maranasan ang persecution, you will not experience the comfort na nagmumula sa Holy Spirit after the persecution. Look at the Lord Jesus Christ. Namatay siya, kandahirap siya bago namatay eh. Mula gabi sa Gethsemane hanggang alas 3 ng hapon, dun pa lamang siya talaga namatay. Nagdilim ang langit. Pero imagine mula gabi hanggang hapon alas 3. How the Lord Jesus Christ endured yung todong persecution and murder na ginawa sa Kanya. Pero you know what? Ang tinitignan ng Lord, yung Kanyang resurrection. Even Paul, ang sabi niya, mga kapatid, for me, na kumbinsido na ako mga kapatid, na yung mga sufferings, mga persecutions, mga afflictions na nararanasan natin dito is not to be compared sa glory which is to come. That's why. So tayo mga kapatid, doon tayo tumingin kasi sa goal. Sabi nga sa Biblia, reach for the prize. At marireach mo yung prize, makakarating ka sa goal kung susuungin mo yung larangan muna syempre. At sa larangan po, merong pain, merong suffering, madadapa ka, magagalusan ka, ganun talaga, mauntog ka pa, magtatumbling ka pa, or what? Bangon lang! Until such time, ayan na, nakukuha na natin yung glory from the Lord. Doon tayo mag-focus sa glory, no? Na makakamit natin kapag pinagdaanan natin lahat to for the name, for the sake of Christ, of our Lord Jesus Christ. Kaya ako po medyo in-emphasize yun kasi maraming ayaw ng ganun eh. Then, what glory are we talking about? Anong glory ang mararanasan mo? And of course, number 3, meron po kasi silang deep conviction that God's words are true. Mahalaga po sa isang Kristiyano yung merong tinatawag na conviction. Conviction from the Holy Spirit. Bali pa po yung pinag-uusapan nating conviction dito ay deep kind of conviction. Ito yung klase ng conviction na kung saan against all odds. Against all odds, they follow and they believe in the Lord. Regardless, mga kapatid, ng mga consequences, ng mga nangyayari sa kanilang mga buhay, dire-diretso lang ang mga kapatid na ito. Sa mga prayer meeting po na pag-uusapan namin, it's okay of course. It's okay to pray. Ngayon pa man, be wise sa pagpe-pray. Na kapag nag-pray tayo, hindi tayo parang nagpe-pray lang sa... Para tayo nag-wish lang sa something na dumating siya o hindi, okay lang or what, napaka-mediocre, napaka-babaw. Kapag nagpe-pray po kasi tayo, nagpe-pray tayo sa Diyos na totoo. At ang Panginoon, kaya siya nagbigay ng ganung klase ng mga katuruan sa atin, sa katerbang mga teachings, mga doctrines, para merong basis yung ating mga prayers. So that our prayers will be in accordance to those words na kanyang ibinigay. Ngayon, nasubok po ang mga Thessalonian brothers dito dun sa tinatawag na rapture, sa pagbabalik. Kasi po, ang problema po ng Thessalonian church, may mga false brethren naghahasik ng false teachings. At kasama doon yung kanilang naging fear na mukhang bumalik na yata ang Panginoon, naiwan tayo. May mga kapatiran, yung mga weak. Ano ba yung 3 raw na klase ng tao sa loob ng simbahan? Ha? Faint-hearted. Yan, faint-hearted, yung weak, saka yung mga unruly.
May mga kapatiran by that time, napaka-weak, napaka-faint-hearted. Nung meron marinig na, "Pumalit na ang Lord, kita mo nakakamatay ng mga Kristiyano, nag-rapture na sila." Kumalat ngayon. Ngayon yung mga kapatiran sa Thessalonians, kinwestiyon nila yun, nag-rapture na ba talaga? Kasi mukhang naiwan na yata tayo, ito na yata yung tribulation na tinatawag. Kaya nga itinama ni Paul yun. Huwag kayo mag-alala, merong sign, merong trumpet. Merong trumpet, you will know kung yun na yung time ng pagdating ng ating Lord, ng rapture na tinatawag. Iba pa yung pagdating mismo, yung second coming, iba yung rapture na sasalubungin tayo ng ating Panginoon sa alapaap. So mga kapatid na ito, totoong-totoo sa kanila yung Word of God. Pinangahawakan nila. Kaya naghihintay sila sa pagbabalik ng ating Lord. At habang naghihintay, they are doing what must be done. At ang challenge po sa atin, mga kapatid, simple lang, be a good Christian model like the Thessalonians. Sila kasi tinitignan At napakaganda ng report na maririnig natin each time na pag-uusapan ang Thessalonian Church. How I pray, ang GCC Church ganun din. Hopefully, kapag pinag-usapan tayo sa ibang simbahan, ang sasabihin lang, napaka-faithful ng mga kapatid na yun. Napakasipag, full of courage. Nawa, yun ang naririnig nila natin kapag sila nagsalita about GCC. I really do hope, no? Na ganun mismo yung report ng ibang Kristiyano regarding our church. Kung hindi man ganun, we can still do something about it by being a Thessalonian church. Kung gusto po natin maging good model, very good Christian model, katulad ng mga kapatiran sa Thessalonian church, number 1, nabanggit natin kanina, be doers of the faith. Walk our talk. Hindi lip service ang Christianity. It is really labor of love. Minister with love. At pangatlo po, para maging magandang model tayo para sa ibang mga kapatiran, endure hardships with hope in the Lord. According kay Peter, sabi niya, kung napaparusahan ka dahil may ginawa kang mali, asan ang glory dun? Pero kung ikaw ay pinaparusahan because you're doing something good, something honorable, something noble for the Lord, accept it with a smile. Kaya nga po mga kapatiran like Paul, sila Silas, nung ikinukulong sila, masaya pa sila Nung sila ikinulong doon sa Bartolina, naka-Bartolina na, naka-shackles pa. Ano raw ginagawa nila? They are singing praise and worship to the Lord. Ano ba sabi natin nun? Habang sila naka-shackles, nasa dilim, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ganun ang inaawit nila. Walang kinalaman yung spiritual nilang kalagayan sa physical nilang kalagayan. Dapat dumadating tayo doon. Kaya sinabi ni Paul, kaya nga ako mga kapatid, I am content. Gutom man ako o busog, kontento ako. May pera ko o wala, kontento ako. May pain or wala, kontento ako. Dumating na kasi sa point in time yung kanong klase ng faith meron ng mga kapatid. Yung nararamdaman ng aking katawan, walang kinalaman sa nararamdaman ng aking kaluluwa sa Panginoon. Kailangan dumating tayo sa ganon. Paglabanan mo ang sakit ng ginagawa ng mundo sa akin, pero magfo-focus ako sa masarap na ginagawa ng Diyos sa aking kaluluwa, sa aking buhay. We must learn to do that. So kung gusto po natin maging magandang modelo, then walang masama if we will follow the example of the Thessalonian Church.